Okay, hello, hello, hello. Mga tips kung paano mag-trade sa Binance. So ito po ngayon yung topic natin ngayon kung paano po yung mga tamang tips kung gusto nyo pong mag-trade sa Binance. So ang video na to ay para po talaga to sa mga beginner na mga trader sa Binance. Pero po kung gusto nyo po na mag-sign up po ay meron po tayong link below. Click nyo lang po kung gusto nyo po mag-sign up. At okay, so here we go. Okay, ano ba yung mga dapat nating tandaan kung paano tayo mag-research sa Binance, mag-trade sa Binance? So, yung unang-una po natin na dapat tandaan ay research. So, baka sabihin nyo, ano ba yung purpose ng video na to kung kami din pala yung magre-research? Okay, so ito po, nililist down ko po lahat ng mga kailangan nyo pong gawin para po maging successful po yung investment nyo dito sa Binance or sa cryptocurrency. Okay, so i-research nyo po yung coins na favorite nyo. For example, ito yung mga coins na gusto ko, yung mga coins na ito. Kasi sa tingin ko ay in the near future ay magiging tataas yung value nito. Pero hindi lang dapat ninyo isipin na future ay tataas yung value nito. Iisipin nyo na yung coins ay nagiging mahal o nagiging tataas yung value nito kapag nagagamit siya. Halimbawa, yung mga ibang coins dito, yung Bitcoin, tumataas yung value na kasi yung Bitcoin ay pwede mo siyang ma-withdraw. Ngayon ay meron ng available na 300 ATM Bitcoin machine sa US. Kaya ngayon ay ito na yung ginagamit nilang pambayad. At saka halimbawa yung rare pools na coins ay eto, ginagamit na rin itong pambayad sa isang flight. Ito yung ginagamit nilang pambayad yung coins na to. Ito yung Cardano, yung Stellar. Yung Stellar, ito rin yung ginagamit nilang pambayad. Halimbawa, pag nag-send ka ng pera sa akin, alfialbor@yahoo.com, islan mo yung alfialbor, yung at lagay mo yahoo.com ay masisend mo yung pera at saka yung ilagay mo yung amount. So ayan yung mga maraming mga purpose ng mga coins na ito pero hindi lahat na ito ay nagagamit pa o yung baga ngayon ay talagang ano pa lang for provisionary. So yan yung unang-una yung gawin, research talaga. Yung pangalawa guys, lagi nyung tatandaan, pag nag-trade tayo, lagi nyung tatandaan dapat meron kayong lapis at papel. Okay. Okay na okay din na dito kasi lahat ng information na kailangan nyo ay nandito rin sa platform na to. Pupunta kayo dito sa open order, sa trade history at makikita nyo yung coins, kung alin yung coins yung binili nyo, yung aling coins yung binenta nyo. Pero ilalagay mo pa siya kung anong aling date. Hindi muna ako pupunta dito kasi yung computer ko ay naglalag kaya ito na lang ipapakita ko dito. Punta ka ng orders, trade history at ilagay mo yung date month ago kung kailan mo binili yung coins. Pero sa akin, para mas madali kasi kakaunti lang yung coins na binili ko, kaya yung ginawa ko, nililista ko na lang. So, yung pangatlo, nakuha nyo na yung una. Yung pangalawa, research. Yung una, research. Yung pangalawa, lapis at papel. Punta tayo sa pangatlo. Yung pangatlo ko ay yung market exchange. Kung aling market exchange yung papalitan nyo. Dito sa Bitcoin, lahat ng coins nandito, lahat ng coins na pumasok sa Binance. Hindi naman papasok yung coins na to kung hindi aprobado ng Binance. So, ibig sabihin, pag pumasok talaga yung coins na to dito, ibig sabihin, magandang coins talaga siya, magandang investment talaga siya. So, hindi lahat ng coins dito ay nandito sa Bitcoin market. Halos lahat dito, magkapareho Bitcoin, Ethereum, mayroong mga coins niyan. Pero dito sa BNB ay talagang selected lang yung mga coins na nandito. Yung mga magagandang klaseng coins lang. Pero yung mga iba mong paborito pag nandito sa Bitcoin market, ay sorry na lang kasi magbabayad ka ng mas malaking transaction fee dito sa Bitcoin market kaysa sa BNB or Binance market. So, yung value ngayon ng 1 Binance is equal to $16.25. So, pag meron kang 2 Binance, ay ahalaga siya ng 32.52 US dollar. So, yan yung value ng Binance ngayon. 1 is to 16.27 US dollar.
So, tuturuan ko kayo sa pangatlong tip. Dapat ito yung gawin nating exchange market, yung BNB. Kasi meron tayong 50% discount na transaction fee for every transaction completed. Dito lang yan sa BNB market. Sa loob ng isang taon yan na nag-register tayo. After the following year, in the next year, ay magkakaroon na lang tayo ng 25% discount na in transaction fee na completed. Pero dito sa Bitcoin market ay wala tayong discount dito. Yung full, babayaran natin yung transaction fee. Although na yung transaction fee naman ay maliit lang, pero para sa akin lahat ng coins ay nagiging malaki rin yung value niya. So pag maliit yung coins na binayad mo, so yung coins na save mo ay pwede siyang tumaas pa. Pwede siyang tumaas pa na lalaki pa. So yan yung tinitingnan kong bagay. Okay. Bago tayo pumunta sa pang-apat kung saan gagaminin natin yung lapis at papel, okay, paano ba lumalaki yung value ng isang coins? For example, dito sa ontology, meron akong ontology dati. Yung binili kong ontology is around 40 ontology. Nung binili ko ito, nasa halagang $2 mahigit, $2 mahigit. So 3 months ago ako nag-invest. So tingnan mo naman yung falang 4 times siyang lumaki yung value ng ontology. Ito naman yung BNB, nung binili ko ito, nasa $8 ito. Tingnan mo naman yung parang kabuuan din, 100% din siya yung nilaki niya kasi nagiging 16.31 na ngayon sa loob ng 3 buwan na nagsimula akong mag-trade sa Binance. Pero yung ininvest ko dito ay nasa around $300. So ngayon, sa tamang pag-invest, nagiging $574.26 na siya yung Bitcoin. Pwede pa itong bababa. Kanina lang, nasa 530 ito. Pero yung coins na binili ko ay tumaas yung value. So ito nadagdagan. So pagka tataas yung value ng coins na ininvest ko, tataas din siya pagka hindi lang. Pero halimbawa ay hindi ka bumili ng coins at yung Bitcoin lang talaga yung investment, dito ka lang sa 0.07. Pero wala siyang risk kasi pag humatak siya pababa, ito pa rin yung Bitcoin mo, ito pa rin 0.07. Yung US dollar lang yung bababa, halimbawa bababa ito ng $400. Pero yung Bitcoin mo, ito pa rin. Tapos, pero yung problema dyan ay hindi siya tataas. Ito pa rin yung Bitcoin mo. Pero pagka bumili ka ng other coins, for example, ay bibili ka ng Storm, Bitcoin or Tron TRX, at pwedeng tumaas yung value nito, ay tataas rin yung Bitcoin value ng coins na yung Bitcoin mo dito. Pwede siyang magiging 0.08 na. Kaya yun yung nangyayari sa akin. Kaya lumalaki yung investment ko sa tamang coins at sa tamang research at sa tamang kaalaman. Dapat talaga hindi pinapairal yung puso sa pagtitrade. Pinapairal mo yung utak mo kung sasabihin mo ba na okay, wag mo na. Okay, go na. Yan yung dapat yung isipin mo. Hindi puro bugso ng damdamin lang. O sige na, trade na tayo, go. Ito na yung tamang oras. Pero hindi pa pala. Okay. Nakuha nyo na yung exchange market. Yung BNB market, ito yung nire-recommend ko sa'yo. Pero hindi ko talaga, ito nga yung nire-recommend ko personally. Pero hindi ko nilalahat. Kasi sa Bitcoin market, mabibili mo yung mga ibang coins. Hindi lahat ng coins nasa Binance pa. Yung iba available sa ibang platform kagaya ng BitMEX, IDEX. Pero dito sa Coinbase. Pero dito sa Bitcoin, sa Binance, hindi lahat ng coins ay nandito. Talagang yung mga magagandang coins yung nilalagay nila dito. Dito sa Bitcoin market, baka may gusto kang coins dito, dito mo lang siya mabibili. Kaya pwede mo rin siya mag-invest at hayaan mo ng mga ilang buwan o ilang taon. Pero dito, pagka gusto mong mag-trade ng agaran, dito ka kasi babayad ka ng transaction fee, talagang sayang din yung transaction fee. Pag malaking transaction fee yung binabayad mo, aga-agara ka nagtitrade. Yun yung ginagawa ko. Inaabangan ko yung mga coins na ano. So, punta na tayo dito kung paano na mag-trade. Halimbawa, dito sa ontology, hindi na ako doon pupunta sa talagang exchange na
exchange na sa screen kung paano talaga mag-exchange kasi yung video na ito ay para naman talaga to sa mga trader sa mga beginners kaya alam niyo na yung kung saan kayo pupunta para mag-trade. Dito ko na lang i-explain sa inyo, sundan niyo lang yung kamay na ito, yung arrow na inaano ko. So halimbawa, gamitin yung lapis at papel, ilagay niyo yung 0.50. Ilalagay niyo ito. Tapos tingnan nyo yung coins na ito kung mag-move siya ng kinabukasan, halimbawa mag-move siya ng 0.51. So pwede mo nang ibenta. Pero maliit lang. Pwede mo na siyang kahit may movement siya. So siguro aakyat dito ng $8.50 yung value nito. So yung 0.50 na to, ito yung value nito sa Binance. O tingnan mo 8.24, 16.29, halos kalahati. So, yung value dito kalahati rin, mahigit 0.5623. So, ito 'yon. So, iti-take note mo ito kasi para hindi ka ma-lost. Kung halimbawa pag nag-trade ka, ay, na-trade ko siya ng mababa. So, pagka tiningnan mo yung papel mo, tiningnan mo yung value ng ontology, uy, mas mataas na. Nasa 0.60 na yung value ng ontology. O sige nga, ika-convert ko ito sa Binance. Back to Binance siya. So, madadagdagan yung Binance mo kung ika-convert mo siya ulit sa Binance. Although magbabayad ka ng transaction fee, pero kikita ka pa rin. Kung sa tingin mo na mas tataas pa siya, aakyat pa siya ng 0.70 or 0.80 or 0.1:1 or 1 BNB equals to 1 ontology, aakyat siya at yung Binance ay magre-remain lang siya ng 16.29, yung ontology tataas. So, mas maganda yun na meron kang hawak sa papel at hindi ka na pupunta dito sa trade history kasi napakalaking, ewan ko ba, nahihirapan ako. Ayokong gumamit nito ng order history kasi maglalagay ka pa ng date. Ay, nako, ang daming trabaho. So ito yung ginagawa ko. Sana po ay masanay din kayo at magustuhan niyo yung way na ito kasi para sa akin ay madali talaga siya. Okay, so ayan na, alam niyo na. At saka halimbawa, pag ito bumaba ng 0.40, antay lang kayo. Wag muna kayong mag-trade, abang lang. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yung bugso ng damdamin talagang pigilan niyo yan. Wag kayong papadala na, oy, baka mas lalong bumaba pa at bumaba at bumaba at mag-down ng mag-down. So ito yung lagi yung tantahan, lahat ng bumababa, tumataas, bumababa. Gulong ng palad ba? Okay. So antayin nyo lang. Ito yung Binance ngayon, nag-increase siya ng 0.75%. Tataas siya. Ito naman, nag-negative siya ng -1. Pero pwede ba itong bumaba? Nung nakaraang 4 days ago lang, sa tingin ko yung price nito ay nasa 13. So $3 talaga yung tinaas niya. Hindi ako nakaabot ng bumili nito kaya sorry na lang muna ako. Okay. So yan yung tatandaan yung tips, yung pang-apat. I-take down note nyo. Kung tumaas na, go, benta na. Or okay, antay-antay pa konti, baka tataas pa. Pwede ka ring mag-conduct o sa mga alam nyo na kung ano dito, meron ditong stop limit. Pwede nyong ilagay yung ilagay nyo dito sa mas mataas na presyo pagka pumatak siya doon o umapak siya doon sa presyo na yon, ay automatic na bibili siya kahit na natutulog kayo. Hindi na kailangan. Meron ditong stop limit na fini-feature kaso hindi ko muna gagalawin tong account yung Binance ko kasi nga naglalag para lang ma-explain sa inyo ito yung mga tips. Okay. Yung panghuling tip, yung una research, yung pangalawa lapis at papel kasi magti-take down note kayo. Yan yung purpose nun. Yung pangatlo yung exchange market. O kahit na magbaliktad na yung pangalawa at saka pangatlo. Yung pang-apat, yung last. Dito tayo. Yung last tip ko pero hindi ko nire-recommenda to kasi walang galaw yung pera mo dito. Pero kikita sila sa'yo pero wala kang kikitain sa kanila. Yung magagawa lang nila sa'yo ay magiging safe deposit box ito. Yan yung papel nun. Cold storage kumbaga. Kasi halimbawa, nung mga 2 months ago, yung value ng Bitcoin ay nasa $10,000 na. So pag nung nasa $10,000 na, then after like 1 week, siya sa 6,500. So nung nasa $10,000 yung value ng Bitcoin at na-convert mo siya dito sa USDT or Tether coins,
Ito, ipapakita ko sa inyo yung Tether coins. Ito siya. Halimbawa, yung Bitcoin mo. Ay, ito na pala siya. Ito. Sa TUSD. Ito yung 1:1. 1 US dollar equals to 1 isa nito. So, halimbawa, pag nasa 10,000 US dollar na yung value ng Bitcoin, pwede mo siyang i-convert dito sa TUSD. Safe talaga siya kasi ito, steady lang talaga siya sa 1 dollar. Steady lang siya sa 1:1. So, sila lang yung kikita sa'yo. Yung pera nila, naaalagaan mo, hindi siya nasasama na humatak pababa yung Bitcoin. 6,500. So, nung yun, yung value ng Bitcoin nasa 6,500, pwede mo siya ulit ibili ng Bitcoin. Pwede mo siyang ibili ng Bitcoin at mas lalaki yung Bitcoin mo, hindi lamang siya naging 1 Bitcoin, naging 1.3 or 1.4 Bitcoin siya kasi nga nasa 6,500 pa, yung pinalit mo nasa 10,000. So meron kang 3,500 na advantage. So doublein mo yung 3,500 na advantage. So dalawa isa nasa 6,500 na or 7,000. So mas kikita ka pa either 2 Bitcoin. 1.5 Bitcoin. Okay? So ito yung pang-apat na tips pero hindi ito applicable kasi alam mo kung bakit? Kasi dito nagbabayad ka ng transaction fee. So nagbabayad ka ng transaction fee ng mga $3 or $4, gagawin na nila sa'yo, safe yung pera mo, wala kang kikitain. Pero naman, kahit na bumaba yung Bitcoin, halos lahat ng Bitcoin bumaba. Halos ng coins or tokens bumababa rin. So masama rin yun lahat. Pero hindi lahat. So meron pa ring mga coins na talagang tumataas yung value kahit na yung Bitcoin bumababa. Pero halos lahat bumababa. Halos 80% ng coins kapag bumaba yung Bitcoin, yung mga ibang coins bumababa rin. Bumababa ng bumababa. Pero yung merong ibang coins na talagang tumataas pa rin o hindi pa rin papigil sa pagtaas. Kaya yung ginagawa ko na lang dito ay binabasa ko yung platform binabasa ko yung graph. Hindi ko sinasabi na marunong ako magbasa ng graph. Hindi 100% accurate. Pero magiging basis mo ito. At sa susunod na video ko, like, share, and subscribe and I will teach you how to read a graph. Okay? So, dito nyo pwede rin kayo dito mag-research sa CoinMarketCap kung gusto nyo. Makikita nyo yung circulating supply, yung total supply ng ontology, yung volume in 24 hours. Ito yung na ontology na tinitrade nila within 24 hours. Ito yung market capacity niya, yung growth niya or nag-go down siya. So dito niya makikita sa CoinMarketCap. Pero pagka gusto nyo talaga matutong magbasa ng graph, like, share, comment at message lang po sa akin at tuturuan ko po kayo personally without nothing in exchange po. Okay. So sa mga wala pang account sa Binance at gusto niyo mag-invest, okay, pwede po kayong i-click nyo lang po yung referral sa baba at saka po sa gusto niyo po pag nag-deposit po kayo ng dollar sa inyong Bitcoin in Binance, pwede nyo pong gamitin yung link din sa baba na yan ko kasi po subuko na po at guaranteed ko po na maano yung pera nyo kasi po marami pong gumagamit nito. I-research lahat. Kayo yung po sinasabi ko, lahat po ng bagay i-research nyo po. Kasi po mas maganda po na may alam tayo kaysa wala. Mas maganda talaga na may alam tayo. Okay, yun lang po at sana po magustuhan yung video ko. Sana po may natutunan kayo. Ulitin ko lang po, huwag nyo pong kalimutan. Research, lapis at papel, i-take down note nyo kung gawin nyo rin yung way ko. At saka yung exchange market. Kunin nyo po yung BNB market bilang exchange kasi meron tayong discount dyan. 50% discount, malaking halaga. At saka yung US dollar trade, tandaan nyo lang po, pagka humatak yung Bitcoin pababa, hindi magagalaw yung pera nyo. Yun lang po yung tatandaan, pero hindi po applicable yung Tether US dollar. Pero maganda po yung coins na yan. Pang safety po, cold storage. Okay, yun lang po at sana po magustuhan nyo. Bye-bye hanggang sa susunod.